Hindi ko inakala na sa mismong gabi ng Noche Buena, ang sarili kong anak ay walang awang itutulak ako sa sahig. Sa harap ng buong pamilya. Ang kahihiyan, ang hiya na naramdaman ko ng gabing iyon ay halos pumatay sa akin. Buong buhay ko, ako ang naging haligi ng aming tahanan. Ibinigay ko ang lahat para sa kanya. Ngunit para sa kanya, ako ay isang bagay na lang na isasantabi kapag hindi na kailangan. Umalis ako ng gabing iyon na walang dala. Pero ang hindi niya alam, ay hawak ko ang isang lihim na yaman. Ang buong kumpanyang ipinagmamalaki niya. Ang pangalan ko, ang nakasulat sa bawat titulo. Siya ay isang hari sa isang kahariang hindi kanya. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbawi ng aking dangal. At bibigyan ko siya ng isang leksyon. Isang aral na hinding-hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Kung naranasan mo nang ituring na parang dayuhan sa sarili mong tahanan, i-like at i-share mo ang video na ito. At mag-comment sa ibaba, saan po kayo nanonood? Kwentuhan nyo naman ako ng inyong karanasan. Ang pangalan ko ay Manuel Reyes. 68 taong gulang na ako. At buong buhay ko, inyalay ko para itaguyod ang aming pamilya mula sa wala. 5 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang aking pinakamamahal na asawa, si Rosa. At mula noon, ang kaisa-isa kong anak na si Marco. Siya na ang naging sentro ng aking mundo. O baka, iyon lang ang akala ko. Hanggang sa dumating ang gabi ng Disyembre 24, taong 2024. Ang gabi ng Noche Buena. Nang hapong iyon, dumating ako sa bahay ni Marco na may pusong puno ng galak. Ang bigat ng dala kong bag ay katumbas ng saya na nararamdaman ko. Nagdala ako ng mga espesyal na regalo para sa aking mga apo, sina Jacob at Isabel. At mayroon pa akong isang bote ng mamahaling alak, isang whiskey na nagkakahalaga ng 15,000 piso, 15,000 pesos. Matagal ko na itong itinago para sa isang napaka-espesyal na okasyon. Pagpasok ko pa lang, ang bango ng bagong lutong lechon ang sumalubong sa akin. Ang bahay ay napapalibutan ng mga gintong ilaw. Ang lahat ay tila perpekto para sa isang gabi ng pamilya. Isang gabi ng pagsasama-sama. Lolo Manuel, sabay na sigaw ng mga apo ko habang tumatakbo papalapit sa akin. Si Jacob, sa edad na 15, ay mas matangkad na sa akin. Habang si Isabel naman, na 12 taong gulang, ay kumapit pa rin sa lig ko na parang noong maliit pa siya. Ang mga yakap nilang iyon na pala ang huling sandali ng tunay na kaligayahan na maranasan ko sa gabing iyon. Si Teresa, ang aking manugang, ay binati ako ng isang pilit na ngiti. Palaging may kung ano sa kanyang mga mata na nagpaparamdam sa akin ng pagkailang, na para bang sinusukat niya ang bawat salita na lumalabas sa aking bibig. Buti po at maaga kayo, pa, sabi niya. Si Marco naman ay lumabas mula sa kusina. Ngunit ang kanyang bati ay malayo, halos mekanikal. Pa, diyan nyo na lang po iwan ang jacket nyo. May naramdaman akong kakaiba sa hangin. Isang tensyon na hindi ko matukoy. Ang hapagkainan ay nakahanda para sa 8 tao. Pero 6 lang kami doon. Sina Marco, Teresa, ang mga bata, at ako. May 2 upuan pang bakante. May darating pa ba? Tanong ko, habang tinitingnan ang sobrang mga plato. Opo, darating po maya-maya ang papa ko. Sagot ni Teresa, na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang tinutukoy niya ay si Ricardo Lim. Isang negosyanteng may edad na 72, na palaging naging tahimik kong katunggali sa mundo ng negosyo. At nang dumating si Don Ricardo, doon nagbago ang lahat. Si Marco ay tila nag-iba ng anyo. Naging napakaasikaso niya at napaka-alerto sa paraang hindi ko kailanman nakita na ginawa niya para sa akin. Tito Ricardo, isang malaking karangalan po na makasama kayo rito. Tuloy po kayo, tuloy po kayo. Naramdaman ko ang kirot, pero pinili kong balewalain. Pasko naman, at gusto kong maging masaya kasama ang aking pamilya. Naupo na kami sa hapagkainan. Umupo ako sa aking karaniwang pwesto. Ang pwesto na palaging sa akin sa tuwing may pagdiriwang ang pamilya. Sa kabisera, sa dulo ng mesa, katabi ni Marco. Ilang taon ko nang inuupuan ang silyang iyon. Mula pa noong kumanaw si Rosa at sa bahay na ng anak ko ginaganap ang mga salusalo. Ngunit habang papalapit si Don Ricardo, tiningnan ako ni Marco ng isang ekspresyon na hinding-hindi ko malilimutan. Malamig, mapagkalkula, walang awa. Bigla siyang nagsalita. Ang boses niya ay mababa pero matigas. Pa, kailangan niyo pong tumayo diyan. Ano? Tanong ko, litong-lito. Bakit, anak? Ang sagot niya ay parang isang sampal sa aking mukha. Ang upuan na iyan ay para kay Tito Ricardo. Siya ang panauhing pandangal. Panauhing pandangal. Naramdaman ko na parang nanigas ang buong katawan ko. Marco,
Anak, palagi na akong dito umuupo. Ito ang pwesto ko sa pamilyang ito. Ang tensyon sa silid ay sobrang bigat, na para bang mahihirapan kang huminga. Si Teresa ay nakayuko, hindi comfortable. Ang mga apo ko ay biglang tumahimik. Si Don Ricardo naman ay nakatayo lang doon. Pinapanood ang eksena na may halong pagkailang at isang bakas ng kasiyahan. Pa, huwag niyo na pong pahirapin ang lahat. Umalis na po kayo diyan. Ang mga salita niya ay parang patalim. Hindi ko maintindihan, Marco. Ano bang nangyayari dito? At doon na nangyari ang hindi ko inaasahan. Lumapit sa akin si Marco. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa aking balikat at tinulak ako. Isang malakas na tulak na hindi ko napaghandaan. Ang aking 68 taong gulang na katawan ay hindi kinaya ang biglaang puwersa. Nawalan ako ng balanse at bumagsak ako. Malakas ang aking pagbagsak sa malamig na sahig, sa harap ng buong pamilya. Ang katahimikan pagkatapos noon ay nakakabingi. Narinig ko ang sigaw ng mga apo ko. Tinatawag ang pangalan ko. Nakita ko si Teresa na nagtakip ng bibig. Si Don Ricardo ay nanatiling hindi kumikibo. Ngunit may nakita ako sa kanyang mga mata na nagpanginig sa aking buong pagkatao. Kasiyahan. Mula sa sahig, sugatan at hiyang-hiya. Narinig ko ang mga salitang babago sa lahat. Ang mga salitang sinabi ng sarili kong anak. Ang upuan na ito ay para sa aking biyenan. Umalis ka diyan. Sa sandaling iyon, habang nakahiga ako sa malamig na sahig, may nabasag sa loob ko. Hindi lang ang aking dignidad, kundi isang bagay na mas malalim. Ang imahe na mayroon ako sa aking anak, ang pagmamahal na walang pasubali na ibinigay ko sa kanya, ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang mga apo ko ang tumulong sa aking tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Okay lang po kayo, Lolo, bulong ni Isabel, na may luha sa kanyang mga mata. Ayos lang ako, apo, pagsisinungaling ko, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Pero sa loob-loob ko, isang malakas na bagyo ang nagsisimula ng mabuo. Si Marco ay naupo na sa kanyang pwesto sa mesa na para bang walang nangyari. Si Don Ricardo naman ay umupo sa aking silya ng walang imik. Si Teresa ay nagsimulang maghain ng pagkain na may mga kilos na nerbiyoso. Iniiwasan ang aking tingin. Ako, napilitan akong umupo sa isang silyang nasa gilid. Tila isang bisitang segundamano sa sarili kong pamilya. Sa buong hapunan, nagmasid lang ako. Pinanood ko kung paano kausapin ni Marco, si Don Ricardo, na may paggalang na hindi niya kailanman ipinakita sa akin. Pinanood ko kung paano ako tinitingnan ng aking mga apo na may kalungkutan. Hindi maintindihan kung bakit hinamak ng kanilang ama ang kanilang lolo. At habang ako ay nagmamasid, doon ako gumawa ng isang desisyon. Isang desisyon na babago sa aming buhay, magpakailanman. Ang hapunan ay nagpatuloy sa isang kapaligirang napakabigat, na para bang usok na mahirap hingahan. Bawat subo ko ng pagkain ay may lasa ng katrayduran. Bawat halakhak sa pagitan ni Marco at ni Don Ricardo ay tumutusok sa aking kaluluwa na parang mga patalim. Sinubukan ng aking mga apo na punan ang katahimikan ng mga inosenteng komento tungkol sa kanilang pag-aaral. Pero kahit sila, ramdam nila na may isang bagay na fundamental na nagbago sa aming pamilya. Sinubukan kong ibalik ang kahit kaunting normalidad. Si Jacob, puro line of 9 ang grades niya ngayong semester. Sabi ko, sinusubukang makahanap ng puwang sa gitna ng emosyonal na kaguluhan sa loob ko. Sagot ni Marco nang hindi man lang tumitingin sa akin. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa paghiwa ng kaneng isinisilbi niya kay Don Ricardo. Tito Ricardo, ayos lang po ba ang pagkakaluto ng lechon? Tanong niya, para akong naging hangin, naging invisible. 42 taon. 42 taon kong pinalaki ang lalaking iyon. Tinuruan ko siya ng mga prinsipyo. Ibinigay ko ang lahat na mayroon ako at higit pa. At ngayon, tinatrato niya ako na parang isang istorbo sa sarili niyang hapagkainan. Nang matapos kaming kumain, dahan-dahan akong nagpaalam. Magbabanyo lang ako sandali. Walang sumagot. Walang tumingin. Nagpatuloy lang sila sa pag-inom ng kanilang alak at sa pag-uusap tungkol sa negosyo. Mga usapang kung saan ako, ang taong nagtayo ng kumpanya ng pamilya mula sa wala, ay hindi kasali. Naglakad ako papunta sa banyo ng mabagal. Ngunit ang isip ko ay tumatakbo na sa napakabilis. Pagkapasok ko, nilok ko ang pinto at tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang lalaking nakatingin sa akin ay may mga matang namumula, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang malamig na galit na nagsisimula ng maging purong determinasyon. Kinuha ko ang aking cellphone at sinimulan kong ideal ang mga numerong kabisado ko. Ang unang tawag ay para kay Attorney Eduardo Ramos,
ang aking personal na abogado sa loob ng 25 taon. Isang inaantok na boses ang sumagot sa ika-4 na ring. Manuel, gabi ng Pasko. Anong emergency? Eduardo, sabi ko, ang boses ko ay matatag. Kailangan kong ihanda mo ang mga dokumento bukas ng umaga. Bawiin ang lahat ng power of attorney ni Marco sa kumpanya. Lahat walang ititira. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Alam na alam ni Eduardo ang istruktura ng aking negosyo. Manuel, sigurado ka ba diyan? Ang ibig sabihin niyan. Alam ko kung ano ang ibig sabihin niyan. Putol ko sa kanya. Gusto ko ring kanselahin mo ang lahat ng financial guarantee na pinirmahan ko para sa kanya. Ang bahay, ang kotse, ang mga corporate credit card. Lahat. Ano ba ang nangyari? Ipinakita lang sa akin ng anak ko kung sino talaga siya. At malapit ko nang ipakita sa kanya kung sino ako. Ang pangalawang tawag ay para kay Linda Vance, ang aking accountant at CA. Alam din niya ang bawat galaw ng pera sa aming pamilya. Linda, pasensya na sa abala sa holiday. Kailangan kong i-freeze mo lahat ng joint accounts namin ni Marco pagkagising mo bukas. At suspendihin mo ang kanyang sahod at mga executive benefits. May legal na problema po ba, Mr. Reyes? Tanong niya, nag-aalala. Wala, Linda. Binabawi ko lang ang kontrol sa kung ano ang sa akin. Ang pangatlong tawag, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Idinyal ko ang numero ni Roberto Frias, ang aking kanang kamay sa kumpanya. Isang taong tapat na kasama ko mula pa sa simula. Berto, pasensya na sa oras. Pwede ka bang pumasok sa opisina na maaga bukas? Siyempre, boss. Para sa inyo, kahit anong oras. Kailangan kong tanggalin mo lahat ng personal na gamit ni Marco sa opisina niya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Tinatanggal niyo po ba siya, boss? Hindi na siya ang C. Simula bukas, ikaw na ang papalit sa posisyon niya. Maghanda ka ng isang immediate termination letter. Ang dahilan, justifiable cause, loss of confidence. Masusunod po, Mr. Reyes. May iba pa po ba? Maglagay ka ng isang note sa ibabaw ng mesa niya. Isulat mo ito. Hindi para sa iyo ang opisinang ito. Gusto kong maintindihan niyang mabuti ang mensahe. Pagkatapos ng mga tawag, nanatili pa ako sa banyo ng ilang minuto. Inorganisa ko sa isip ko ang bawat hakbang na gagawin ko. Hindi ito paghihiganti. Para sa akin, ito ay katarungan. Ilang dekada kong binuo ang isang imperyo. Isinakripisyo ko ang personal na oras. Nagtrabaho ako ng 18 oras bawat araw para lang mabigyan ng komportableng buhay ang aking pamilya. At ang sarili kong anak, ipinakita niya sa akin na ang lahat ng pagsisikap na iyon ay hindi man lang katumbas ng kanyang simpleng paggalang. Bumalik ako sa hapagkainan na may isang kalmadong ngiti. Isang ngiti na nagtatago sa bagyong namumuo sa loob ko. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan na wala ako, na para bang hindi ako umalis. Narinig ko si Don Ricardo na nagsabi, ang mga merkado sa Europa ay napaka-volatile ngayon. Eksakto, masiglang sang-ayon ni Marco. Kaya naniniwala kami na ang isang merger sa pagitan ng ating mga kumpanya ay maaring maging napaka-benepisyal. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang kidlat. Isang merger. Binabalak nilang pagsamahin ang aking kumpanya, ang bunga ng buong buhay ko, sa kumpanya ni Don Ricardo, nang hindi man lang ako kinukonsulta. Sa sandaling iyon, alam kong tama ang desisyon ko. Nang magpaalam na ako, wala man lang nag-abalang ihatid ako sa pinto. Tanging si Jacob lang ang bumaba mula sa hagdan nang marinig niyang paalis na ako. Alis na po kayo, Lolo. Akala ko po mag-stay pa kayo tulad ng dati. Hindi na, Apo. May mga importante pa akong kailangang gawin ngayong gabi. Tinitigan niya ako. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Galit po ba kayo sa nangyari kanina sa hapunan? Ang tanong ng apo ko ay bumaon sa puso ko. Kahit ang isang teenager, naramdaman niya ang inhustisya ng sitwasyon. Hindi ako galit, Jacob. Disappointed ako. Pero minsan, ang mga disappointment ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang katotohanan. Hindi ko po maintindihan. Maintindihan mo rin, anak. Mahal na mahal kita. Palagi mong tatandaan iyan. Umalis ako sa bahay na iyon na may kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Bago ko pandarin ang sasakyan, kinuha ko ulit ang telepono ko. Mayroon pa akong isang huling tawag na kailangang gawin. Lopez Law Offices. Ito si Manuel Reyes. Pasensya na sa abala sa gabi ng Pasko. Pero kailangan kong baguhin ang aking last will and testament bukas ng umaga. Ito ay urgent. Napaka-urgent. Habang nagmamaneho ako pauwi, isang ngiti ang nabuo sa aking mukha. Ginawa na ni Marco ang kanyang hakbang. Sa paniniwalang siya ang may kontrol.
Ngunit nakalimutan niya ang isang mahalagang detalye. Ako ang nagtayo ng chessboard. At bukas, matutuklasan niya ang tunay na mga patakaran. Dumating ako sa bahay bandang hating gabi. Pero ang pagtulog ang pinakahuling bagay sa isip ko. Habang ang buong Maynila ay nagdiriwang ng Pasko, ako naman ay naghahanda para sa pinakamahalagang laban ng aking buhay. Binuksan ko ang lahat ng ilaw sa aking study. Inilatag ko sa aking malaking mesa na gawa sa kahoy ng Nara ang bawat legal na dokumento na naipon ko sa loob ng 4 na dekada ng pagtatrabaho. Ang mga papel na ito, sila ang saksi sa lahat ng dugo, pawis, at luha na ibinuhos ko para itayo ang lahat na mayroon kami. Ang unang gawain ay ang masusing pag-aaral sa mga bilaws ng kumpanya. Kailangan kong kumpirmahin ang isang bagay na matagal ko nang pinaghihinalaan. Na si Marco ay wala talagang tunay na pagmamay-ari o shares sa kumpanya. Siya ay C dahil sa aking appointment, hindi dahil sa karapatan. Ang lahat ng kanyang otoridad ay nakasalalay sa aking kalooban. At ang kalooban na iyon ay biglang nagbago. Habang naghahalongkat ako sa mga folder at file, tumunog ang aking telepono. Si Linda, ang aking accountant. Ang boses niya ay nag-aalala. Mr. Reyes, pasensya na po ulit sa tawag. Sinimulan ko na pong tingnan ang mga account mula nang mag-usap tayo. Mayroon po kayong dapat malaman ng madalian. Sabihin mo sa akin, Linda. Si Marco po, ginagamit niya ang mga financial guarantee ng kumpanya para sa mga personal na gastusin na higit pa sa inaakala natin. Nakinig ako ng mabuti habang inilalatag ni Linda ang mga numero. Ang bawat numero ay parang isang dagok sa aking dibdib. Ang condominium unit na tinitirhan niya sa BGC. Mayroon pong mortgage na 30 milyong piso. 30 milyon pesos na kayo po ang consignor. 30 milyon. Ang kanyang sports car, 7 milyong piso. Ang mga corporate credit card. Mr. Reyes, may utang po siyang mahigit 10 milyong piso sa mga personal na binili. Ang impormasyon ay tumama sa akin na parang isang malaking bato. 10 milyon para sa mga luho, para sa mga damit, relo, at mga biyahe na hindi ko man lang alam. May mga atraso ba siya sa pagbabayad? Tanong ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may diin. Marami po. Kung wala ang inyong mga guarantee, magiging immediate default po siya. Sisimulan ng mga bangko ang foreclosure at repossession procedures bukas ng umaga, kapag nawala na ang mga guarantee. Perpekto, sabi ko. Kanselahin ang lahat ng guarantee sa madaling araw. Siguradong sigurado ka ba, Linda? Ito ang sisira sa kanyang sitwasyong pinansyal. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Sir, sigurado po ba kayo? Linda, kasisira lang ng anak ko sa isang bagay na mas mahalaga. Ang aming relasyon. Ngayon, matututunan niya ang tungkol sa mga kahihinatnan. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nagpatuloy ako sa pagrepaso ng mga dokumento hanggang sa natagpuan ko ang hinahanap ko. Ang employment contract ni Marco. Ang aking kumpanya, ang Reyes Construction, Incorporated, ay nagbabayad sa kanya ng sahod na 400,000 piso kada buwan. 400,000. Bukod ba diyan ang mga benepisyo, company car, pribadong health insurance, expense account, at taunang profit sharing. Lahat ng iyon ay maglalaho sa loob ng ilang oras. 3:00 ng umaga, tinawagan ko si Berto. Boss, hindi ako makatulog kay isip sa pinapagawa nyo. Sigurado po ba talaga kayo dito? Berto, nagtitiwala ka ba sa aking paghuhusga pagkatapos ng lahat ng mga taong ito? Siyempre po, Mr. Reyes. Kayo po ang humango sa akin sa kahirapan at nagbigay sa akin ng mga oportunidad na hindi ko pinangara. Kung gayon, magtiwala ka sa akin ngayon. Si Marco ay lumampas na sa isang linyang hindi na maaring balikan. Pumunta ka sa opisina ng maaga. Alisin mo ang kanyang mga personal na gamit. At ilagay mo ang note na yon, eksakto tulad ng sinabi ko sa iyo. Masusunod po. Paano po kung dumating siya habang ginagawa ko ito? Mas mabuti, sabi ko. Gusto kong makita niya kung ano ang pakiramdam kapag may ibang umagaw sa kanyang pwesto. 4:00 ng umaga, nirepaso ko ang mga financial statement mula sa nakaraang 5 taon. Ang natuklasan ko ay nagdulot sa akin ng pinaghalong galit at pagkadismaya. Si Marco ay palihim na naglilipat ng maliliit na halaga ng pera sa mga personal na account sa loob ng maraming taon. Walang illegal, pero labag sa etika. Ginamit niya ang mga kontak ng kumpanya para makakuha ng mga pribadong kontrata. Kumolekta siya ng mga komisyon para sa pagrerekomenda ng mga supplier nang hindi ako ipinapaalam. Ang anak ko, hindi lang niya ako, hindi ginalang ng gabing iyon. Sistematiko niyang niloloko ang aking tiwala sa loob ng maraming taon.
5 ng umaga, tinawagan ko ang aking abogado, si Eduardo. Manuel, inihahanda ko na ang mga dokumentong hiniling mo. Pero kailangan kitang bigyan ng babala. Ito ay magkakaroon ng agarang legal na kahihinatnan. Maaring kasuhan ka ni Marco para sa wrongful termination. Eduardo, sagot ko, mayroon akong patunay ng misuse of funds, improper use of corporate resources, at undeclared conflicts of interest. Sa tingin mo ba, gugustuhin niyang dalhin ito sa korte? Narinig ko ang pagbabago sa kanyang tono. Naiintindihan ko. Ang mga dokumento ay magiging handa pagsapit ng 8:00 ng umaga. Perpekto. Ihanda mo na rin ang mga papeles para ilipat ang pagmamay-ari ng kondominium sa BGC na nakapangalan kay Marco. Regalong pangkasal iyon, pero nakarehistro bilang isang family loan. Gusto ko itong bawiin. Ang mismong unit na tinitirhan niya ngayon. Eksakto. Hayaan siyang matutong magbayad ng upa, tulad ng isang normal na tao. 6:00 ng umaga, habang nagtitimpla ako ng kape, nakatanggap ako ng text message mula kay Isabel, ang aking apo. Lolo, si Papa po ay balisang-balisa. Kanina pa po siya may kausap sa telepono. Ayos lang po ba ang lahat? Nagreply ako, magiging maayos ang lahat, apo. Mahal na mahal ka ni Lolo. 7:00 ng umaga, oras na para gawin ang pinakakasyasyang tawag sa buong operasyon. Banco de Oro. Ito si Manuel Reyes. Kailangan kong kanselahin agad ang lahat ng financial guarantee na aking co-signed para kay Marco M. Reyes. Lahat. Mortgage loans, credit cards, lahat. Mr. Reyes, ang ibig sabihin po niyan ay sisingilin na agad ang mga bayarin laban sa pangunahing may utang. Alam na alam ko. Ituloy nyo. 8:00 ng umaga, dumating si Eduardo sa bahay ko, dala ang lahat ng inihandang dokumento. Pinirmahan ko ang bawat papel na may matigas na determinasyon. Pagkansela ng mga kapangyarihang ehekutibo. Pagbawi ng awtoridad sa bangko. Agarang pagwawakas ng mga tungkulin bilang direktor. Pagbawi ng mga ari-ariang ipinagkaloob bilang pautang ng pamilya. Tiningnan ako ni Eduardo. Manuel, kapag binirmahan mo ito, wala nang balikan. Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mata. Eduardo, ilang oras lang ang nakalipas. Tinulak ako ng anak ko sa sahig sa harap ng aking mga apo para ibigay ang aking upuan sa ibang tao. Sa tingin mo ba, mayroon pa akong gustong balikan? Pinirmahan ko ang huling dokumento. Ang digmaan ay nagsimula na, at hawak ko ang lahat ng armas. Nagising si Marco sa umagang iyon, Disyembre 25, araw ng Pasko, na may kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan. Hindi ito hangover mula sa alak kagabi, kundi isang bagay na mas malalim, na parabang ang kanyang subconscious ay nakaramdam ng mga senyales ng panganib na hindi pa napoproseso ng kanyang isipan. Si Teresa ay gising na, tahimik na naghahanda ng almusal para sa mga bata. Ang kapaligiran sa bahay ay mabigat, puno ng isang hindi nakikitang kuryente na walang sinuman ang bumabanggit. Ngunit lahat ay nakakaramdam. Narinig kong tinanong ni Teresa ang aking anak, nakatulog ka ba na maayos? Nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Hindi masyado, sagot ni Marco, habang tinitingnan ang kanyang telepono. Mayroon siyang 3 missed calls mula sa mga hindi kilalang numero. Marahil ay mga telemarketer lang, na sinasamantala ang holidays. Ang hindi niya alam ay sa mismong sandaling iyon, habang siya ay payapang kumakain ng almusal. Ilang mga bangko sa buong Maynila ang nagsimula na ng kanilang mga collateral recovery protocol. Automatikong pinroseso ng mga sistema ng bangko ang pagkansela ng mga guarantee sa mga unang oras ng umaga. 10:15 ng umaga, natanggap ni Marco ang unang tunay na tawag. Mr. Reyes, si Monica Castillo po ito mula sa BI. Kailangan po naming makausap kayo agad tungkol sa inyong housing loan. Anong problema? Kumpleto naman ang bayad ko sa mortgage. Narinig ko sa isip ko ang malamig at formal na boses ng babae sa kabilang linya. Sir, ang pangunahing guarantee po sa inyong loan ay kinansela kaninang umaga. Kung wala po ang guarantee na iyon, ang loan ay otomatikong nasa estado ng immediate demand for payment. Naramdaman siguro ni Marco ang pagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang buong katawan. Anong guarantee? Ano bang pinagsasabi mo? Ang guarantee po na pinirmahan ni Mr. Manuel Reyes. Kung wala po yon, kailangan ninyong bayaran ang buong utang, o magpapatuloy po kami sa foreclosure. Napatulala si Marco, hawak ang telepono, sinusubukang iproseso ang impormasyon. Bago pa man siya tuluyang makabawi, tumunog na naman ito. Mr. Marco Reyes, Wells Fargo, Risk Department. Ang inyong corporate line of credit ay sinuspinde dahil sa pagkansela ng mga guarantee. Kailangan ninyong mag-report sa aming tanggapan kaagad.
Ibinaba niya ang tawag. At agad-agad, tumunog na naman. Citibank. Ang inyong business credit card ay na-block na po. May isa pang papasok na tawag. B. Nagsisimula na po kami ng preventive asset seizure proceedings. At isa pa, Metrobank. Immediate execution of. Sa loob ng 15 minuto, eksaktong 15 minuto, nakatanggap si Marco ng 47 tawag. 47. Mula sa iba't ibang bangko, mga kumpanya ng insurance, mga dealership ng sasakyan, at mga supplier ng korporasyon. Ang kanyang mundo sa pananalapi ay gumuho, sa real time, habang siya ay nakatayo sa kanyang kusina, nakapajama pa. Pinanood ni Teresa ang eksena na may lumalaking sindak sa kanyang mukha. Ano ang nangyayari, Marco? Bakit ang daming tawag? Hindi ko alam, bulong niya. Ngunit sa kaibuturan niya, isang teribleng hinala ang nagsisimula ng mabuo. Ang mga salita ng kanyang ama kagabi ay umalingaw-ngaw sa kanyang alaala. Technical, ako ang C. Alas 11 ng umaga, nagpasya siyang pumunta agad sa kumpanya. Kailangan niyang maintindihan kung ano ang nangyayari. At higit sa lahat, kailangan niya ng access sa mga corporate resources para harapin ang hindi inaasahang krisis na ito. Minaneho niya ang kanyang BMW 7 Series sa mga walang laman na kalye ng Maynila sa araw ng Pasko. Hindi alam na iyon na ang isa sa mga huling beses na makakaupo siya sa likod ng manibela ng kotseng iyon. Ang dealership ay nakatanggap na ng utos na bawiin ito dahil sa hindi pagbabayad ng lease. Dumating siya sa gusali ng Reyes Construction, bandang alas 11 media. Ang security guard ay bumati sa kanya ng normal. Walang ipinapakitang senyales na may nagbago. Sumakay si Marco sa elevator patungo sa ikalimang palapag, kung saan matatagpuan ang kanyang opisina ng C. Paglabas niya ng elevator, may napansin siyang kakaiba. Si Berto Frias, ang kanang kamay ko, ay nasa loob ng kanyang opisina. Nakaupo sa likod ng kanyang mesa, nagrerepaso ng mga dokumento na malinaw na pag-aari ng mga executive files. Berto, anong ginagawa mo sa opisina ko? Tumingala si Berto na may ekspresyong hindi comfortable ngunit matatag. Magandang umaga, Marco. Hindi na ito ang opisina mo. Anong ibig mong sabihin na hindi ko na ito opisina? Ano bang pinagsasabi mo? Basahin mo ang sulat sa mesa. Lumapit si Marco at nakita niya ito. Nakalagay sa mismong gitna ng kahoy na ibabaw. Isang sulat kamay na note, sa hindi mapagkakamalang sulat kamay ng kanyang ama. Hindi para sa iyo ang opisinang ito. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang mga pisikal na suntok. Ito ang mismong pariralang ginamit niya kagabi, na ngayon ay bumabalik laban sa kanya. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Berto, biro lang ito, di ba? Hindi ito biro, Marco. Itinalaga ako ni Mr. Reyes bilang C kaninang umaga. Mayroon kang 5 minuto para kolektahin ang iyong mga personal na gamit mula sa storage room at umalis sa gusaling ito. Impossible ito. Ako ang C. Ilang taon kong binuo ang kumpanyang ito kasama ang akahing ama. Hindi na ngayon, Marco. Ang mga termination paper ay opisyal nang naifile. Ang dahilan, justifiable cause, loss of confidence, at conflict of interest. Naramdaman ni Marco na umikot ang kanyang mundo. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang ama. Ngunit bago pa man siya makapagdial, inabutan siya ni Berto ng isang selyadong sobre. Pinapabigay ito sa iyo ni Mr. Reyes. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan ni Marco ang sobre. Sa loob, mayroong isang makinilyadong sulat sa letterhead ng kumpanya. Marco, ang mga kahihinatnan ng ating mga aksyon ay minsan dumarating kapag hindi natin inaasahan. Kagabi, ipinakita mo sa akin na ang aking lugar sa iyong buhay ay wala na. Ngayon, ipinapakita ko sa iyo na ang iyong lugar sa aking kumpanya ay wala na rin. Mayroon ka hanggang tanghali para lisanin ang anumang ari-arian na nakapangalan sa akin. Ang kondominium sa BGC, ang kotse, lahat. Matututunan mong mabuhay sa sarili mong mga yaman. Tulad ng dapat mong ginawa, maraming taon na ang nakalipas. Huwag mo akong hanapin. Huwag mo akong tawagan. Huwag mong subukang gumamit ng mga tagapamagitan. Ang desisyong ito ay pinal at hindi na mababago. Ang iyong ama, na hindi ka na kinikilala. Manuel Reyes. Binasa ni Marco ang sulat ng 3 beses, bago tuluyang tumagos ang mga salita sa kanyang pangunawa. Hindi lang trabaho. Lahat. Ang kanyang tahanan, ang kanyang kotse, ang kanyang pamumuhay, ang kanyang seguridad sa pananalapi. Lahat ay naglaho sa isang umaga lamang. Minaneho ni Marco ang kanyang BMW 7 Series sa mga walang laman na kalye ng Maynila sa araw ng Pasko. Ang isip niya ay ligalig. Sinusubukang hanapin ang lohika
sa isang sitwasyong parang bangungot. Ang mga tawag, ang mga banta ng foreclosure, ang mga nakakanselang credit card, lahat ay umiikot sa kanyang ulo na parang isang masamang panaginip. Kailangan niyang makarating sa opisina. Ang opisina, ang sentro ng kanyang kapangyarihan, ang lugar kung saan siya ang hari. Doon, makakahanap siya ng solusyon. Doon, mayroon siyang kontrol. Pero hindi niya alam na iyon na ang isa sa mga huling beses na mahahawakan niya ang manibela ng kotseng iyon. Sa kabilang dako ng lungsod, ang dealership ay nakatanggap na ng utos na bawiin ito dahil sa hindi pagbabayad ng lease at ang guarantee ay wala na. Dumating siya sa gusali ng Reyes Construction bandang alas 11 media. Ang mataas na gusaling iyon, simbolo ng ligasya ng aming pamilya. Isang ligasya na itinayo ko, at isang ligasya na inakala niyang mamanahin niya. Ang security guard sa lobby ay bumati sa kanya ng normal. "Good morning, Sir Marco." Walang anumang pahiwatig na may nagbago. Sandali siyang nakahinga ng maluwag. Siguro isa lang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Sumakay si Marco sa elevator. Ang pribadong elevator na direktang papunta sa ikalimang palapag. Ang executive floor. Habang umaakyat ito, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na pader. Nakita niya ang isang isang taong matagumpay, isang taong may kontrol. Ngunit nang bumukas ang pinto ng elevator, ang imaheng iyon ay nagsimulang maglaho. May napansin siyang kakaiba. Ang karaniwang abalang paligid ay tahimik. At sa loob ng kanyang opisina na may salaming pader, ang kanyang opisina, may ibang nakaupo sa kanyang silya. Si Berto Frias. Ang kanang kamay ko. Ang taong itinuring kong halos kapatid. Nakaupo siya sa likod ng kanyang mesa. Ang mesa na gawa sa mahogany. Seryosong nagreepaso ng mga dokumento na malinaw na para lamang sa Naglakad si Marco papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. "Berto, anong ginagawa mo sa opisina ko?" Tumingala si Berto. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkailang. Ngunit mayroon ding isang uri ng katatagan na hindi pa nakikita ni Marco sa kanya dati. "Magandang umaga, Marco. Bakit ka nakaupo sa silya ko? At nasaan ang mga gamit ko?" Tanong ni Marco. Ang boses niya ay nagsisimula ng manginig. Ang kanyang mesa, na dati puno ng mga personal na gamit, mga family picture, at mga tropyo, ay ngayon walang laman. Malinis na malinis. "Marco," sabi ni Berto, tumayo siya bilang paggalang. Ngunit hindi umalis sa likod ng mesa. Hindi na ito ang opisina mo." "Ano?" Ang salitang lumabas sa bibig ni Marco ay isang bulong ng pagtataka. "Anong ibig mong sabihin na hindi ko na ito opisina? Ano bang pinagsasabi mo?" Itinuro ni Berto ang mesa. "Basahin mo ang sulat sa mesa." Lumapit si Marco. Doon, sa mismong gitna ng makintab na kahoy, kung saan dapat nakalagay ang kanyang komputer, ay may isang piraso ng papel. Isang handwritten note. Sa pamilyar, at kinatatakutan na ngayong sulat kamay ng kanyang ama. Isang maikling pangungusap sa Tagalog. "Hindi para sa iyo ang opisinang ito." Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang mga pisikal na suntok. "Hindi para sa iyo." Ito ang mismong ideya, ang mismong mga salita, na ipinarating niya sa akin kagabi. Na ang aking lugar sa kabisera ay hindi para sa akin. Ngayon, ang universo ay ibinabalik sa kanya ang mensahe ng may nakakayanig na puwersa. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. "Berto, biro lang ito, di ba? Isang masamang biro ng Pasko mula kay Papa." Umiling si Berto, ang kanyang mga mata ay puno ng awa, ngunit walang pag-aalinlangan. "Hindi ito biro, Marco. Itinalaga ako ni Mr. Reyes bilang bagong kaninang umaga. Mayroon kang 5 minuto para kolektahin ang iyong mga personal na gamit mula sa storage room at umalis sa gusaling ito." "Impossible ito," sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ako ang anak niya. Ilang taon kong binuo ang kumpanyang ito kasama siya. Hindi na ngayon, Marco. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Berto. Ang mga termination paper ay opisyal nang naifile. Ang dahilan, justifiable cause, loss of confidence, at conflict of interest. Naramdaman ni Marco na umikot ang kanyang mundo. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ako, para sumbatan ako, para magmakaawa. Ngunit bago pa man siya makapagdial, inabutan siya ni Berto ng isang selyadong sobre na may logo ng kumpanya. "Pinapabigay ito sa iyo ni Mr. Reyes bago ako pumunta rito." Nanginginig ang mga kamay. Pinunit ni Marco ang sobre. Sa loob, mayroong isang makinilyadong sulat. Maikli, formal, at brutal. Binasa niya ang mga salitang nagpaguho sa natitirang pag-asa niya.
Ang mga salitang kumumpirma na ito ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang paghatol. Isang hatol na pinalna. Lumabas si Marco sa gusali na parang isang zombie. Ang mga empleyadong nakakasalubong niya ay yumuyuko. Ngunit nakikita niya sa kanilang mga mata ang tsismis at pagtataka. Ang balita ay kumalat na. Pagdating niya sa parking lot, isang eksena ang nagpatigil sa kanyang paghinga. May isang tow truck doon, at ang kanyang makintab na BMW ay nakakabit na dito, handa ng hilahin. Teka, sigaw niya, tumatakbo papalapit. Anong ginagawa niyo? May nagkamali. Ang driver ng tow truck ay bumaba. Hawak ang isang clipboard. Ipinakita niya kay Marco ang isang court order for repossession. Walang pagkakamali, sir. Ang lease ay in default at wala ng gwarantor. Ang sasakyan ay binabawi na agad. Walang nagawa si Marco kundi panoorin ang pag-alis ng tow truck. Dala ang isa sa mga huling simbolo ng kanyang dating buhay. Nakatayo siyang mag-isa sa malawak na parking lot. Walang trabaho, walang opisina, walang kotse. Ang hari ay napatalsik na sa kanyang kaharian. Ang kanyang trono ay walang laman na. At napagtanto niya na mula pa sa simula, hindi naman talaga iyon sa kanya. Walang nagawa si Marco kundi maglakad. Napilitan siyang maglakad papunta sa pinakamalapit na istasyon ng MRT. Isang bagay na hindi na niya ginagawa sa loob ng maraming taon. Ang bawat hakbang sa maruming semento ay isang paalala ng kanyang pagbagsak. Ang mga taong nakakasalubong niya ay mga estranghero. Walang nakakakilala sa kanya bilang ang dating makapangyarihang si. Ngayon, isa na lang siyang ordinaryong tao na may bigat ng buong mundo sa kanyang balikat. Habang nasa loob ng siksikang tren, hindi tumigil sa pagring ang kanyang telepono. Mga bangko, mga ahente ng koleksyon, mga supplier, lahat sila ay humihingi ng agarang bayad. Ang bawat tawag ay isang dagdag na pako sa kanyang kabaong. Nang sa wakas ay makarating siya sa kanyang kondominium sa BGC, ang tore ng kanyang kayabangan, isang mas malalang tanawin ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Teresa na nakaupo sa sofa, umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang legal na dokumento. Isang notice. Marco, sabi ni Teresa sa pagitan ng mga higbi, ang boses niya ay basag. Mayroon tayong 24 na oras para umalis sa bahay na ito. Ifo-foreclose na nila ang mortgage. Ano? Kinansela ng papa mo ang lahat ng guarantee. May utang tayong 30 milyong piso na wala tayo. 30 milyon. Ang numerong iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang halaga ng pundasyon ng kanilang buhay ay gumuho na. Napaupo si Marco sa isang silya. Ang kanyang katawan ay ganap na sumuko. Sa loob ng wala pang 12 oras, nawala sa kanya ang kanyang trabaho, ang kanyang kotse, ang kanyang tahanan, at ang kanyang katatagan sa pananalapi. At ang pinakamasakit sa lahat, nawala sa kanya ang kanyang ama. Ang mga salitang binitawan niya kagabi, ngayon ay bumabalik sa kanya na parang isang sumpa. Ang upuan na ito ay para sa aking biyenan. Umalis ka diyan. Ngayon, siya na ang pinaalis sa lahat. Ginugol ni Marco ang sumunod na 2 oras sa pagproseso ng laki ng sakuna na sumakop sa kanyang buhay. Si Teresa naman ay salitan sa pagiyak at sa masasakit na paninisi, habang desperadong nag-iimpake ng kanilang pinakamahalagang gamit bago ang eviction. Kasalanan mo ito. Sigaw ni Teresa, habang isinisiksik ang mga alahas sa isang maleta. Bakit ka ba naging ganyan katanga? Itulak ang sarili mong ama sa harap ng mga bata. Teresa, kumalma ka. Maayos pa natin ito. Kailangan ko lang siyang makausap. Makausap, Marco. Kinuha na nila ang lahat sa atin. Ang bahay, ang kotse, ang trabaho mo. Ano ang sasabihin natin sa mga magulang ko? Ang tanong na iyon ay tumama kay Marco na parang isang sampal. Si Don Ricardo Lim. Ang kanyang biyenan. Ang mismong taong naging saksi sa kahihiyan na idinulot niya sa akin. Kung may isang bagay na pinahahalagahan ni Don Ricardo, higit sa lahat, iyon ay ang paggalang sa pamilya at ang dignidad ng isang ama. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono na may nanginginig na mga kamay at idinyal ang numero ng kanyang biyenan. Kailangan niya ng suporta. Isang kakampi. Isang taong mamamagitan para sa kanya. Tito Ricardo, si Marco po ito. Kailangan ko po kayong makausap agad. Ang boses na sumagot ay kasing lamig ng yelo sa taglamig. Marco, inaasahan ko na ang tawag mo. Tito, may nangyari pong terrible. Nawala po sa sarili si Papa. Kinuha niya ang lahat sa akin dahil lang sa isang walang kwentang away pamilya. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan na nakakakilabot. Isang walang kwentang away, Marco. Narinig mo ba ang sinabi mo?
Isa lang pong hindi pagkakaunawaan. Alam nyo naman po ang mga ganito sa mag-ama. Hindi, Marco. Hindi ko alam. Dahil hindi ko kailanman binastos ang aking ama. Sa paraan ng pambabastos mo sa iyong ama kagabi. Naramdaman ni Marco na nagsimulang kumapit sa kanya ang takot. Tito, please. Kailangan ni na Teresa at ng mga bata ng katatagan. Alam ko pong may intindihan ninyo. Ang naiintindihan ko ng perpekto ay nasaksihan ko ang isang 42 taong gulang na lalaki na ipahiya sa publiko ang amang nagbigay sa kanya ng lahat. Nakita kitang itulak si Manuel sa sahig para ibigay sa akin ang isang upuan na hindi ko kailanman hiniling o ginusto. Akala ko po ma-appreciate nyo ang gesture of respect. Respeto, Marco. Hindi ka nagpapakita ng respeto sa pamamagitan ng pambabastos sa iba. Lalo na sa sarili mong ama. Naririnig ni Marco ang lumalaking paghamak sa boses ni Don Ricardo. Ang kanyang huling pag-asa ay naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Tito, pamilya po tayo. Anak ninyo si Teresa. Apo ninyo ang mga bata. Eksakto. At dahil mismo diyan, hindi ko maaring payagan ang aking mga apo na lumaki na iniisip na ang ganyang uri ng pag-ugali ay katanggap-tangga. Si Teresa at ang mga bata ay palaging magkakaroon ng aking suporta. Pero ikaw, Marco, ipinakita mo na ikaw ay isang taong hindi mapagkakatiwalaan. Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang sinumang lalaking kayang traidurin ang sarili niyang ama, ay kayang traidurin ang kahit sino. Walang suportang pinansyal mula sa akin. Walang trabaho sa aking mga kumpanya. Walang masisilungan sa aking tahanan. Naramdaman ni Marco na bumigay ang kanyang mga binti. Hindi po kayo seryoso. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kaseryoso sa buong buhay ko. Bukod pa riyan, nagpasya na akong kontakin si Manuel para mag-alok sa kanya ng isang personal na paghingi ng tawad dahil sa pagiging hindi sinasadyang saksi sa iyong kasuklam-suklam na pag-ugali. Hihingi po kayo ng tawad sa kanya. Siyempre, ang isang taong kasing kalibre niya ay hindi nararapat sa kahihiyan na iyon, lalo na sa harap ng kanyang pamilya. At alukin ko rin siya ng isang business partnership. Ang mga salita ni Don Ricardo ay tumama kay Marco na parang mga martilyo. Hindi lang niya nawala ang suporta ng kanyang biyenan. Ngayon, si Don Ricardo ay direktang kumakampi sa kanyang ama. Tito, please, pag-isipan niyo po ulit. Napag-isipan ko na, Marco. At malinaw ang aking konklusyon. Si Manuel Reyes ang uri ng tao na gusto kong makasama sa negosyo. Ikaw, hindi. Ang linya ay naputol. Iniwan si Marco na may hawak na tahimik na telepono. Narinig ni Teresa ang buong usapan mula sa pintuan. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Hindi tayo tutulungan ni Papa, bulong niya. Hindi. Anong gagawin natin, Marco? Saan tayo titira? May pasok ang mga bata. May trabaho ako. Hindi ko alam, Teresa. Hindi ko na alam. Ang pundasyon ng kanilang buhay ay tuluyan ng gumuho. At sa ilalim ng mga guho, naiwan si Marco. Mag-isa. Sa gitna ng sigawan at kaguluhan ng mga maleta at kahon na nagkalat sa buong bahay, bumaba mula sa hagdanan sina Jacob at Isabel. Naalarma sila sa mga matataas na boses at sa eksenang parang may digmaang naganap. Anong nangyayari? Tanong ni Jacob. Ang boses niya ay may pag-alala ng isang teenager na nakakaramdam na ang kanyang mundo ay nagbabago. Bakit po umiyak si Mama? Dagdag ni Isabel sa isang maliit na boses. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot. Tiningnan ni Marco ang kanyang mga anak. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding hiya. Isang hiya na mas malalim pa sa anumang naranasan niya sa buong araw. Paano niya ipapaliwanag sa kanila? Paano niya sasabihin na dahil sa kanyang kayabangan at katangahan, ang buong katatagan ng kanilang pamilya ay naglaho? Huminga na malalim si Teresa. Pinipilit na maging matatag para sa mga anak. Mga anak, kailangan nating mag-usap. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, direktang nagtanong si Jacob. Ang mga mata niya ay nakatutok sa kanyang ama. Dahil po ba ito sa nangyari kagabi kay Lolo? Ang tanong, ang direktang tanong, ipinakita nito na kahit ang mga bata ay mas naintindihan ang kabigatan ng sitwasyon kaysa kay Marco mismo. Walang nagawa si Marco kundi tumango. Anak, dahil doon, si Isabel, ang bunso, ay lumapit sa kanyang ama. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Papa, bakit mo po tinulak si Lolo? Tanong niya, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Mukha po siyang sobrang lungkot. Hindi makasagot si Marco. Ang mga salita ay nakabara sa kanyang lalamunan. Ano ang sasabihin niya? Na ginawa niya iyon para mapahanga ang ibang tao. Na mas pinahalagahan niya ang opinyon ng kanyang biyenan
kaysa sa dignidad ng sarili niyang ama. Mahal na mahal po tayo ni Lolo. Pagpapatuloy ni Isabel, ang boses niya ay nanginginig. Lagi po siyang may dalang regalo. At nagkukwento po siya sa atin. Bakit po kayo naging masama sa kanya? Ako, akala ko kasi, nagsimulang magpaliwanag si Marco. Ngunit natigil. Akala mo ano, pa? Giit ni Jacob. Ang kanyang tono ay hindi na pangbata. Mayroon na itong talas ng isang taong nasaktan. Kasi, ang itsura po noon, parang galit na galit kayo sa kanya. Hindi ako galit sa lolo nyo. Depensa ni Marco. Ang kanyang boses ay tumaas. Pero tinrato niyo po siya na parang ganoon. Riposta ni Jacob, na may isang uri ng maturity na dumurog sa puso ng kanyang ama. At ngayon, sigurado pong galit na rin siya sa atin. Hindi, anak. Mahal na mahal kayo noon. Hinding-hindi niya kayo sasaktan. Kung ganoon po, bakit hindi na tayo pwedeng manatili sa bahay natin? Bakit po nag-iimpeke si mama ng lahat? Ang mga tanong ng kanyang mga anak ay parang mga kutsilyong sunod-sunod na tumusok sa kanyang konsensya. Walang takas. Walang palusot. Ang tanging naroon ay ang hubad na katotohanan ng kanyang ginawa, na sinasalamin sa mga inosenteng mata ng kanyang mga anak. Napaupo si Marco sa sofa, ganap na talunan. Ang lahat ng kanyang kayabangan, ang lahat ng kanyang pagiging arogante, ay nawala. Ang natira na lang ay isang amang hiyang-hiya sa harap ng kanyang mga anak. Sa wakas, umamin siya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Dahil gumawa si Papa ng isang napakalaking pagkakamali. Isang pagkakamali na magbabago sa ating buhay. Tumingin sa kanya si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pag-asa ng isang bata na naniniwala pa rin na ang mga problema ng matatanda ay kayang ayusin ng isang simpleng paghingi ng tawad. Pwede po ba kayong mag-sorry kay Lolo? Isang simpleng tanong. Ngunit para kay Marco, ang sagot ay komplikado at masakit. Bago pa man siya makasagot, si Teresa na ang nagsalita. Ang kanyang boses ay pagod na. Huli na para diyan, anak. Umupo si Teresa sa tabi niya. Sa unang pagkakataon sa buong araw, ang kanyang boses ay hindi na puno ng paninisi, kundi ng isang malalim na kalungkutan. Marco, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Ako at ang mga bata, titira na kami sa mga magulang ko. Ano? Hindi ko kayang manatili sa tabi mo pagkatapos nito. Hindi ko kayang makasama ang isang taong kayang hiyain ang sarili niyang ama ng ganoon. Teresa, pamilya tayo. Hindi, Marco. Umiling si Teresa. Ang isang pamilya ay binuo sa paggalang at mga prinsipyo. Pinatunayan mo kagabi na wala ka ng dalawang iyon. Tiningnan ni Marco ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang mga maleta, ang eviction notice sa mesa. Sa loob ng 24 na oras, sinira niya ang kanyang buong buhay dahil sa isang sandali ng hangal na kayabangan. At ang pinakamasakit na parte ay tama ang kanyang ama. Siya mismo ang may gawa nito sa sarili niya. Ang mga kahihinatnan ay dumating na. At ang mga ito ay mas malala pa, mas mapanira pa, kaysa sa kahit anong naisip niya. Ang hatol ay naibigay na. Hindi mula sa bangko, hindi mula sa korte, hindi mula sa kanyang biyenan, kundi mula sa bibig ng kanyang sariling mga anak. At iyon, ang pinakamabigat sa lahat. Ang hapon ng Disyembre 25 ay naging pinakamahaba at pinakamasakit na hapon sa buhay ni Marco. Habang si Teresa ay maingat na nag-iimpake ng mga gamit ng mga bata, desperado siyang sinubukang humanap ng solusyon sa kanyang sakuna sa pananalapi. Ang kanyang mga bank account ay pansamantalang naka-freeze dahil sa mga natitirang utang. Ang kanyang pangunahing credit card ay nakablock na. Tinanggihan siya ng ATM kahit sa 500 piso na sinubukan niyang i-withdraw mula sa kanyang personal na account. Mayroon na lang siyang natitirang 15,000 piso. 15,000 pesos na cash sa kanyang wallet. Iyon na lang ang natira sa kanyang dating buhay pinansyal. Saan ka matutulog ngayong gabi? Tanong sa kanya ni Teresa habang isinasara ang huling maleta ng mga bata. Ang tanong niya ay hindi nag-alala, kundi isang simpleng pagtatanong. Hindi ko alam. Siguro sa isang murang hotel, hanggang sa makabangon ako. Huminto si Teresa at hinarap siya. Marco, tingnan mo ako. Sa tingin mo ba talaga, makakabangon ka pa pagkatapos nito? Ang ama mo ay hindi isang taong kumikilos dahil sa bugso ng damdamin. Ito ay kalkulado. Ito ay ginawa para maging permanente. Ama ko pa rin siya, Teresa. Sa huli, mapapatawad din niya ako. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Teresa. Tulad ng pagpapatawad mo sa kanya noong nagkamali siya. Teka, hindi pala siya nagkamali sa iyo. Palagi siyang perpekto, mapagbigay, maunawain. At ganito mo siya sinuklian. Ang mga salita ni Teresa ay mas masakit pa sa anumang paninisi.
dahil ang mga ito ay may hindi may kakailang katotohanan. Naging isang huwarang ama ako. At sinagot ito ni Marco ng kawalan ng utang na loob at paghamak. 6:00 ng gabi, dumating ang moving truck na inarkila ni Teresa. Pinanood ng mga bata ang paglilipat ng kanilang mga laruan at kasangkapan na may tahimik na kalungkutan na nakakadurog ng puso. Sasama po ba si Papa sa atin? Tanong ni Isabel habang ikinakarga ang kanyang pink na bisikleta. Hindi, anak. Kailangang ayusin ni Papa ang ilang problema muna. Kailan po niya ayusin? Tiningnan ni Teresa si Marco. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga taon ng naipong pagkadismaya. Hindi natin alam, Isabel. Si Jacob, na mas direkta, ay hinara ang kanyang ama. Pa, magiging homeless po ba kayo dahil sa ginawa niyo kay Lolo? Homeless. Ang salitang iyon ay tumama kay Marco ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Mas komplikado kaysa diyan, anak. Hindi po mukhang komplikado sa akin. Sagot ni Jacob. Ang kanyang lohika ay simple at brutal. Naging masama po kayo sa kanya, at ngayon, nagiging masama po siya sa inyo. Parang sa school lang. Kapag nanuntok ka, mapaparusahan ka. Ang kalupitan ng simpleng obserbasyon ni Jacob ay nagpakita na kahit ang isang teenager ay mas naiintindihan ang lohika ng sanhi at bunga kaysa sa kanya. 8:00 ng gabi, natagpuan ni Marco ang kanyang sarili na mag-isa sa isang bahay na walang laman na hindi na sa kanya. Mayroon siyang 15,000 piso at isang maleta ng mga damit. Ang natitirang mga gamit niya ay nasa mga kahon sa storage room ng kumpanya, sa ilalim ng pangangalaga ni Berto. Lumabas siya sa kalye at naglakad ng walang patutunguhan sa mga abenida ng Maynila na puno ng ilaw ng Pasko. Mga pamilyang masayang naglalakad. Mga batang tumatakbo na may mga bagong laruan. Lahat ay tila may tahanang uwi, maliban sa kanya. Nakahanap siya ng isang murang hotel malapit sa Cubao, kung saan kaya niya magbayad para sa isang kwarto sa loob ng 3 gabi sa halagang 10,000 piso. May natira siyang 5,000 para sa pagkain at transportasyon. Ang kwarto ay maliit. May isang kama, isang maliit na banyo, at isang bintana na nakaharap sa isang madilim na eskinita. Naupo siya sa kama at pinagmasdan ang laki ng kanyang personal na paggawasak. Ang kanyang telepono ay tumunog. Isang hindi kilalang numero. Si Marco Reyes po ito. Si Atty. Mark Delgado po ito mula sa Delgado and Associates. Kinuha po ako ng inyong ama para opisyal na ipaalam sa inyo na anumang pagtatangkang makipag-ugnayan sa kanya, direkta man o hindi direkta, ay ituturing na harassment. Ano? Naging napakalinaw po ni Mr. Reyes. Ayaw niyang makatanggap ng mga tawag, mensahe, pagbisita, o mga tagapamagitan mula sa inyo. Anumang paglabag sa tagubiling ito ay magreresulta sa isang court-ordered restraining order. Ama ko siya. Mr. Reyes, sa legal na paraan, si Mr. Manuel Reyes ay may karapatang magpasya kung sino ang gusto niyang makasama. Ang kanyang desisyon ay pinal na. Natapos ang tawag, iniwan si Marco na may panghuling pagkaunawa na hindi lang siya pinarusahan ng kanyang ama sa pananalapi, kundi tuluyan na ring pinutol ang anumang posibilidad ng pagkakasundo. 2 linggo pagkatapos bumagsak ang kanyang buhay, halos naubos na ni Marco ang lahat ng kanyang pera. Ang 5,000 piso ay naglaho sa murang pagkain at pamasahe sa jeep, habang desperado siyang naghahanap ng trabaho sa buong lungsod. Ang kanyang resume, na dati automatikong nagbubukas ng mga pinto, ay ngayon sistematikong tinatanggihan. Ang industriya ng konstruksyon sa Maynila ay isang maliit na bilog kung saan kilala ng lahat ang lahat. At ang balita ng kanyang pag-aaway sa akin ay kumalat na parang apoy. Sa ika-4 ng Enero, walang natirang pera kahit para sa isang kwarto sa hostel. Napilitan si Marco na lunukin ang kanyang pride sa paraang hindi niya kailanman naisip. Nag-apply siya para sa isang trabaho sa isang industrial cleaning company. May karanasan ka ba sa paglilinis? Tanong ni Brenda, ang supervisor. Wala po. Pero mabilis po akong matuto at kailangan ko po ng trabaho. Pinag-aralan siya ni Brenda. Nakita niya ang desperasyon at ang tunay na pagpapakumbaba. Mabigat ang trabaho. Mahaba ang oras. Ang sahod ay 20,000 piso. 20,000 pesos kada buwan. Night shift. 0 AM hanggang 6 AM. Sigurado ka bang kaya mo? Siguradong sigurado po. Magsimula ka bukas. Huwag kang mal-late. Kahit minsan. Nang gabing iyon, nagtrabaho si Marco hanggang madaling araw. Naglilinis ng mga opisina ng korporasyon. Ang kanyang mga kamay, nasanay sa pagpirma ng mga kontratang milyon-milyon, ay ngayon, humahawak na ng mga mop at mga kemikal na panlinis. Ang mga designer suit niya ay napalitan ng asul na uniforme. Mula sa isang CEO na namumuhay sa karangyaan,
nagsimula ang buhay ni Marco sa ilalim. Dito, sa gitna ng dumi at pagod, natutunan niya ang mga unang aral tungkol sa halaga ng kayabangan. Dumating ang Marso sa Maynila, dala ang pangako ng tagsibol. 3 buwan na si Marco sa kumpanya ng paglilinis. Ang kanyang buhay ay naging isang simpleng rutina. Trabaho sa gabi, tulog sa umaga, at paghahanap ng mas magandang oportunidad sa hapon. Ang regular na pakikipag-ugnayan niya sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng telepono ang nagsisilbing ilaw sa kanyang madilim na mundo. Sa isa sa mga hapong iyon, pagkatapos ng isang bigong interview sa isang maliit na kumpanya ng renovation, nagpasya si Marco na maglakad-lakad sa Luneta Park para linawin ang kanyang isip bago bumalik sa kanyang inuupahang kwarto. Ang sariwang hangin at ang mga unang usbong ng halaman sa mga puno ay nagbigay ng sandaling kapayapaan. Habang naglalakad siya sa tabi ng lawa, may isang eksena na nagpatigil sa kanya. Sa isang bangko malapit sa tubig, nakaupo ako, kasama si Don Ricardo. Masaya kaming nag-uusap, napapalibutan ng mga arkitektural na plano na nakalatag sa isang mesang natitiklo. Pareho kaming mukhang relaxed, nakangiti, malinaw na nagagalak sa aming profesional na kolaborasyon. Ang tumama kay Marco ng husto ay hindi ang makita kaming magkasama, kundi ang makita ang malaking pagbabago sa akin. Ako, ang kanyang ama. Mukha akong bumata, masigla. May isang sigla na hindi na niya naalalang nakita sa akin sa loob ng maraming taon. Ang aking mga kilos ay buhay na buhay habang itinuturo ko ang mga detalye sa mga plano. Ang aking mga mata ay nagniningning, na may tunay na sigasig. Mula sa kanyang pinagtataguan sa likod ng isang grupo ng mga turista, narinig ni Marco ang mga pira-piraso ng aming usapan. Narinig niya ang boses ko, puno ng enerhiya. Ang pangunahing istruktura ay kayang suportahan ang 2 pang karagdagang palapag ng walang problema. Brilliant, Manuel. Sagot ni Don Ricardo. Ang iyong karanasan sa malalim na pundasyon ang eksaktong kailangan natin para sa proyektong ito. Alam mo, ang pakikipagpartner sa iyo ay isa sa mga pinakamahusay na desisyon sa aking karera. Dapat matagal na nating ginawa ito. Sumasangayon ako, sabi ko, tumatawa. Ang partnership na ito, palagay ko ay magiging mas matagumpay kaysa sa inakala nating dalawa. Naramdaman ni Marco ang sabay na kirot at pagkilala. Ang kanyang ama ay hindi lang nakahanap ng isang business partner, kundi isang tunay na kaibigan kay Don Ricardo. Ang samahan naming dalawa ay kitang-kita at natural. Ang pinakamasakit para kay Marco ay ang mapagtanto na ang kanyang ama ay mukhang mas masaya at mas kontento kaysa sa nakita niya sa loob ng maraming taon. Ang pagkawala sa kanya ay hindi ako sinira. Sa halip, pinalaya ako nito. Pinalaya ako para bumuo ng mas tunay at mas kasyasyang mga relasyon. Naalala niya ang mga sinabi ni Don Ricardo sa kanya sa telepono ilang buwan na ang nakalipas. Si Manuel Reyes ang uri ng tao na gusto kong makasama sa negosyo. Ngayon, naintindihan na niya ang buong kahulugan ng mga salitang iyon. Hindi ito tungkol sa kompetisyon. Ito ay tungkol sa respeto. Respeto sa pagitan ng mga taong may parehong integridad. Narinig niyang nagtanong si Don Ricardo, "Kumusta na ang mga apo?" Ang ngiti sa aking mukha ay lumawak. Sina Jacob at Isabel ay pambihira. Matalino, matatag, at matur para sa kanilang edad. Hinaharap nila ang buong sitwasyon ng pamilya na may karunungan na nakakagulat. Iyan ang resulta ng pagpapalaki mo sa kanila sa lahat ng mga taon, Manuel. Sana nga, wala silang kasalanan sa mga desisyon ng kanilang ama. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang kanyang ama ay patuloy pa ring pinoprotektahan at minamahal ang kanyang mga apo, kahit na pinapanatili ang kanyang matatag na posisyon tungkol sa kanya. At pagkatapos, narinig niya ang tanong na nagpatigil sa kanyang paghinga. Naisip mo na bang makipag-ayos kay Marco? Tanong ni Don Ricardo, na may tunay na kuryosidad. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tumingin ako sa tahimik na tubig ng lawa. Ricardo, sabi ko, ang aking boses ay kalmado at pinag-isipan. Sa loob ng 42 taon, akala ko kilala ko ang aking anak. Akala ko pinalaki ko ang isang lalaki na may mga prinsipyo, may paggalang sa pamilya. Noong gabi ng Pasko, natuklasan ko na lubos akong nagkamali. Ang mga tao ay maaring magbago, Manuel. Maaring nga, sagot ko. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng tunay na mga kahihinatnan. Kung patatawarin ko siya ng madali, ano ang matututunan niya? Anong aral ang matatanggap ng aking mga apo tungkol sa katanggap-tanggap na pag-uugali? Naiintindihan ko ang punto mo. Hindi ito tungkol sa pagpaparusa sa kanya magpakailanman, pagpapatuloy ko. Ito ay tungkol sa pag-unawa niya sa halaga ng kanyang sinira.
Siguro, balang araw, ipapakita niya na tunay siyang natuto. Pero ang araw na iyon ay hindi pa dumarating. Umalis si Marco sa parke nang hindi napapansin. Ngunit ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan sa loob ng maraming araw. Hindi ako nagiging matigas dahil sa kalupitan. Ito ay dahil sa malalim na mga prinsipyo. Nang gabing iyon, habang naglilinis siya ng mga opisina sa Financial District, pinag-isipan niya ang usapang narinig niya. Ang kanyang ama ay naghihintay ng ebidensya ng tunay na paglago. Hindi lang mga desperadong paghingi ng tawad o mga emosyonal na pakiusa. Ang tanong na tinanong niya sa kanyang sarili ay, nagbago na ba talaga siya? O nagtitiis lang siya hanggang sa matapos ang bagyo para maibalik ang dati niyang estado? Ang sagot ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Isang bahagi niya ay lihim pa ring umaasa na sa huli ay bibigay ang kanyang ama at patatawarin siya. Ngunit ang pag-uusap sa parke ay nagpakita sa kanya ng isang mahalagang bagay. Ang kanyang ama ay naka-move on na. Hindi siya naghihintay sa pagbabalik ni Marco. Nakabuo na siya ng isang bago, masagana, at kasiyasyang katotohanan na wala siya. Kung gusto ni Marco ng anumang uri ng pagkakasundo sa hinaharap, kailangan niyang ipakita ang tunay na pagbabago, hindi lang ang pagdurusa sa mga pansamantalang kahihinatnan. Ang tunay na tanong ay hindi na kung kailan siya patatawarin ng kanyang ama, kundi kung kailan siya magiging isang taong karapat-dapat sa kapatawaran. At ang realisasyon na iyon, ang nagmarka ng simula ng isang ganap na naiibang yugto sa kanyang personal na proseso ng paggaling. Ang liham na isinulat ni Marco sa mga unang oras ng araw ng Pasko, isang taon pagkatapos ng gabing sumira sa kanyang buhay, ay naging pinakamahalagang dokumento na isinulat niya. Hindi ito isinulat ng padalos-dalos. Ito ay bunga ng mga araw ng maingat na pagninilay-nilay, maraming draft, at isang brutal na katapatan sa kanyang sarili na hindi niya kailanman naranasan noon. Naupo siya sa maliit na mesa sa kanyang apartment. Napapaligiran ng katahimikan ng Pasko sa isang simpleng kapitbahayan. May isang tasa ng murang kape sa kanyang tabi, at isang simpleng papel na binili mula sa tindahan sa kanto. Sinimulan niya, "Mahal na Papa." Pagkatapos ay kinansela niya ang mga salita. Pagkatapos ng 12 buwan, wala na siyang automatikong karapatan sa pamilyaridad na iyon. Kagalang-galang na Manuel, sa wakas ay isinulat niya. "Alam kong wala akong karapatang sumulat sa inyo, at lubos kong iginagalang ang inyong desisyon na huwag makipag-ugnayan sa akin. Ang liham na ito ay hindi naghahanap ng sagot o pagkakasundo. Kailangan ko lang pong sabihin sa inyo ang ilang mga bagay na natutunan ko sa loob ng taong ito na nagpabago sa aking buhay, magpakailanman." At sumulat si Marco sa loob ng 4 na oras. Hindi niya idinetalye ang kanyang paghihirap o mga nawala sa kanya, kundi ang kanyang proseso ng panloob na paglago. Inilaawan niya ang kanyang trabaho sa gabi, hindi bilang isang kahihiyan, kundi bilang isang edukasyon sa dignidad ng paggawa. Ipinaliwanag niya ang kanyang simpleng apartment, hindi bilang isang parusa, kundi bilang isang pag-aaral sa pagiging sapat sa sarili. Sa loob ng 42 taon, isinulat niya, "Naniwala ako na karapat-dapat ako sa lahat na mayroon ako dahil anak ninyo ako. Ngayon, naiintindihan ko na wala akong karapatan sa anumang bagay dahil lang sa ipinanganak akong may pribilehiyo. Ang respeto ay pinaghihirapan sa pamamagitan ng mga gawa, hindi apelyido. Ang dignidad ay itinatayo sa pamamagitan ng karakter, hindi ng mga bank account." Inilaawan niya kung paano niya pinanood ang business partnership ko kay Don Ricardo mula sa malayo. At kung paano niya naintindihan na natagpuan ko ang tunay na kolaborasyon na hindi niya kailanman naibigay. Ang makita kayong magtrabaho kasama si Tito Ricardo ay nagturo sa akin ng isang bagay na napakahalaga. Hindi ninyo kailangan ng isang anak na si. Kailangan ninyo ng isang partner na gumagalang sa inyo. At hindi ko kailanman nagawang maging ganoon. Dahil masyado akong abala sa pakiramdam na may karapatan ako sa lahat ng wala namang tunay na nayambag. Ang pinakamahirap na isulat ay ang buong pag-amin sa kanyang ginawa noong gabing iyon ng Pasko. Walang anumang dahilan para sa aking ginawa. Ang pagtulak ko sa inyo sa sahig sa harap ng inyong mga apo ay ang pinakaduwag at pinakamalupit na kilos sa aking buhay. Hindi yon isang pagkakamali. Ito ay isang sinadyang pagpili na unahin ang aking imahe sa lipunan kaysa sa inyong dignidad. Ito ay purong katrayduran, at nararapat lamang ito sa eksaktong mga kahihinatnan na aking natanggap. Sumulat si Marco tungkol sa kanyang mga anak, kung paano niya natutunang pahalagahan ang kanilang lingguhang tawag sa telepono nang higit pa sa anumang nakaraang propesyonal na tagumpay. Mas marami akong natutunan tungkol sa emosyonal na maturity mula kina Jacob at Isabel sa loob ng 12 buwan na ito kaysa sa naituro ko sa kanila sa buong pagkabata nila.
Ang kanilang kakayahang mapanatili ang pagmamahal para sa ating dalawa sa kabila ng aking mapanirang pag-ugali ay nagpapakita ng pagpapalaki na ibinigay ninyo sa kanila sa loob ng maraming taon. Noong ako ay masyadong abala sa sarili kong ego para pahalagahan ito. Sa huling bahagi ng liham, tinukoy ni Marco ang hinaharap ng walang pakiusap o inaasahan. Hindi po ako sumusulat sa inyo na umaasa ng kapatawaran. Ang kapatawaran ay isang bagay na pinaghihirapan sa pamamagitan ng mga taon ng pare-parehong pag-ugali. Hindi ng magagandang salita sa papel. Hindi rin po ako sumusulat na umaasang babaguhin ninyo ang inyong desisyon tungkol sa ating relasyon. Lubos kong iginagalang ang inyong pinili at naiintindihan ko na ito ay makatarungan at kinakailangan. Sumusulat po ako para malaman ninyo na ang inyong anak ay sa wakas natututo ng maging isang tunay na lalaki. Sa edad na 43, sa unang pagkakataon sa aking buhay, ipinagmamalaki ko kung sino ako, hindi kung ano ang mayroon ako. Nagtatrabaho ako ng matapat. Namumuhay ako ng simple. Minamahal ko ng tunay ang aking mga anak. At lubos kong iginagalang ang mga taong nakapaligid sa akin. Ang konklusyon ng liham, ang pinakamatagal niyang pinag-isipan. Kung hindi man tayo mag-usap muli, nais ko pong malaman ninyo na ako ay naging isang mas mabuting tao dahil sa mga kahihinatnan na ipinataw ninyo. Hindi sa kabila nito, kundi dahil dito. Iyon ay isang mas mahalagang regalo kaysa sa anumang material na mana. Ibinigay ninyo sa akin ang pagkakataong matuklasan ang aking sariling halaga. Hiwalay sa inyong mga tagumpay at sa inyong kabutihang loob. Salamat po sa pagiging ama na hindi ko alam na kailangan ko. Sapat na malakas para hayaan akong bumagsak kung kinakailangan. Sapat na marunong para protektahan ang aking mga anak mula sa aking mga pagkakamali. At sapat na makatarungan para tratuhin ako ng eksakto tulad ng nararapat sa akin. Na may malalim na paggalang at walang hanggang pagmamahal. Ang inyong anak, na sa wakas ay natututo na. Marco. Isinilid niya ang liham sa isang simpleng sobre at isinula ang address ng bahay kung saan siya lumaki. Hindi niya ito agad ipinadala. Itinago niya ito sa loob ng isang linggo. Binabasa ito gabi-gabi para siguraduhin na ang bawat salita ay tunay na sumasalamin sa kanyang nararamdaman. Noong Enero 2, naglakad siya papunta sa post office at ipinadala ang liham sa pamamagitan ng registered mail. 3 linggo ang lumipas, nakatanggap siya ng isang tugon. Isang solong piraso ng papel na may pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Marco, natanggap ko ang iyong liham at binasa ko ito ng maraming beses. Ikinagagalak kong malaman na ikaw ay nasa mabuting kalagayan at ikaw ay lumalago bilang isang tao. Ang paglagong iyan ang eksaktong inaasahan kong mangyayari. Hindi pa ako handang ipagpatuloy ang isang personal na relasyon. At marahil ay hindi na kailanman. Ngunit nais kong malaman mo na ipinagmamalaki ko ang lalaking pinipili mong maging. Manatili ka sa landas na iyan. Manuel. Itinago ni Marco ang sagot na iyon bilang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Hindi ito pagkakasundo, ngunit ito ay pagkilala. Hindi ito kapatawaran, ngunit ito ay respeto. At sa unang pagkakataon mula noong kahilahilakbot na gabing iyon ng Pasko, naramdaman ni Marco ang ganap na kapayapaan. Natutunan niya na ang ilang mga relasyon ay hindi na maaring ayusin. Ngunit ang personal na paglago ay laging posible. Natuklasan niya na ang pinakamahalagang pag-apruba ay ang sa sarili. At ang tunay na dignidad ay nagmumula sa pamumuhay ayon sa matatag na mga prinsipyo, hindi mula sa mga material na pag-aari. Ang kanyang ama ay nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagdangging iligtas siya mula sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. At si Marco, sa wakas ay natutong magpasalamat para dito. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, at kung naramdaman ninyo ang bigat ng bawat aral, sana po ay i-like ninyo ang video na ito. Mag-subscribe din po kayo sa ating channel, at pindutin ang notification bell. Dahil araw-araw po tayong may mga bagong kwento. Ibahagi po ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat kwento ninyo ay mahalaga. Para sa susunod na kwento, i-click lamang po ang video na makikita ninyo sa inyong screen. Maraming salamat po sa panonood at laging tandaan, ang tunay na yaman ay nasa puso at dangal.